So what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update na naman tayo. Patungkol naman ito sa mga angels ng Kalingaps. So this video is from Kalingap Vlog. It has a title of Isa sa Kalingap Angels na Paatras. Kalingap Rab latest vlog today. So it is uploaded 3 days ago. So yun, before we start, ladies and gentlemen, Kalingap Vlog, supportahan nyo yan. Also, Kalingap Rab, support nyo rin. At syempre, our dear YouTube channel, Gentle One TV. Like, comment, share, subscribe. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, Isa sa Kalingap Angels na Paatras. Kalingap Rab, latest vlog today. Diyos ko po, ano na naman to? So, panonorin lang natin, men. Kayo na bahalang humusga if ever ano man nilalaman ng video ito. So, curious lang din ako. So, I know curious din kayo, kaya nandito kayo. So, again, Kalingap Vlog, Gentle One TV, Kalingap Rab. So, like, comment, share, subscribe. Gentle One TV, start. Natin sa ating mga scholar, wag munang, basta pakiusap lang natin sa ating mga scholar, wag munang ano, Kalingap Rab may mahigpit na ipinagbabawal sa mga K-Angels, at isa sa kanila Yun. gusto nang umatras. yun. Anong imatras? I think si Medit yan. Medit ba yan? Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Kalingap at sana po ay hindi nyo makalimutan ang mag-like sa video na ito. At salamat like po the video. palagi kay Kuya Val Santos at Kalingap Rab. Also, the father and son of Kalingap, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yeah. Ang tuloy. mahigpit na pakiusap at ipinagbawal ni Kalingap Rab sa mga K-Angels. Alam naman natin na ang mga K-Angels ay napakabata pa nila at isa pa ang napakahalaga para sa kanila ang kanilang edukasyon. Kaya Yun, ang gusto tama talaga naman. ni Kalingap Rab na So, ayan, 18 na si Carla, sana di ay ba? Mamaya. makapagtapos sila sa kanilang kurso na kinukuha mga Kalingap. So, yun, sabi naman dito, na parang some kind, binabawalan muna siguro sa pagpasok ng relasyon. Kasi yun nga, kahit na sabihin natin na 18, nasa right age na siya. Sometimes kasi, parang, especially kapag hindi mo na-handle ng maayos yung relationship, maaari kasi siyang maging hadlang sa sa future mo eh. 'Di ba? What if bigla ka ma-curious sa kung anong-anong mga bagay diyan. Pwede yang makaapekto sa mga dream mo pa. Like men, sobrang daming mga tao or mga kababaihan na sobrang laki pa sana ng pangarap pero ngayon may tinataguyod ng anak. Though hindi ko sinasabi na parang wala na talaga or karma nila yan or parang na lang yung buhay nila. Pero syempre, kasi, wala namang problema dyan. Pero syempre, mas mahirap yung pagdadaanan mo kumbaga. Swerte na lang siguro kung makakapag-partner ka ng billionaire, di ba? Pero kung hindi, mas grabe yung hirap, legit. Iba talaga yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. At tama nga naman ang sinabi ni Kalingap Rab, at isa pa ay mayroon naman siguro siyang karapatan na sabihin niya ito o may karapatan na pagbawalan niya ang mga K-Angels dahil nga ay benepisyari niya sila mga Kalingap. Actually, 50-50 lang din. Of course, meron siyang some kind karapatan, pero karapatan ba? Hindi eh. Parang may authority siya. Authority ba? Or yun, siguro parang meron siyang some kind wish or requirement na lang. Kasi syempre, kung gugustuhin man ng mga beneficiary niya na mag-girlfriend, mag-boyfriend, of course, wala siyang magagawa dyan. At kita niyo naman si Kalinga Prab, nire-respect din naman yan yung mga mga tawag dyan, beneficiaries niya. It's just that, lang talaga, concern lang talaga siya, na okay, wag muna kayo mag-girlfriend, boyfriend ha. Magtapos muna kayo. Kung ayun, nire-respeto niyo po. Parang parent natin ba na parang, in order to respect our parents, di ba ganyan, nasa poder pa nila tayo. Of course, wag muna tayo magjojowa, wag muna tayo magbuntis-buntis or whatsoever. Kasi yan yung some kind respect natin sa kanila, okay, susundin ko si mama. Ay, yung iba, sobrang kapasawayan, nabuntis na maaga. O, sino ngayon yung problema? Yung nanay, di ba? Though na-accept pa din naman yung ng nanay yung anak mo kahit na nabuntis ka ng maaga. Pero syempre, di natin mawawala doon yung disappointment, yung hurtful feelings para sa parent natin, di ba? Na ang gusto lang naman nila ay magkaroon ka ng maayos na buhay kasi syempre, especially kapag danas na nila yung hirap, di ba? Same lang din dito kay Kalinga Prab na parang
yung advice niya na wag mo na mag-girlfriend, hindi naman talaga siya totally in a stricter way or yung parang ano talaga na wag talaga mag-jowa, something like that. Parang ano lang siguro siya, parang more on kuya or tatay na thing or advice lang, di ba? Concern lang din siya sa mga beneficiaries niya. So walang masama doon. Bagamat yun lang talagang mahalagang bagay ang gusto na sundin ito ng mga K-Angels mga kalingap. At isa pa ay para din naman ito sa kanila, kaya hindi dapat magdamdam ang sinuman sa mga K-Angels. Isipin na lang natin na napakalaki ang magagastos ni Kalinga Prab sa kanilang pag-aaral pa lang ay hindi na ito ganun kadali. Kaya nga Tama. kung matatandaan natin na isa sa mga K-Angels nang malaman niya kung gaano kalaki ang magagastos niya sa kanyang pag-aaral ay halos hindi siya makapaniwala at nakapag-isip siya na kung tutuloy pa ba siya sa kanyang kurso na kinuha. Dahil Opo. Kasi yung mga kurso naman may kanya-kanya naman yung ano expenses or may ang kanya-kanyang laki price. pala ang gagastusin niya mga kalingap. Kaya mabuti na lang at naging K-Angel siya at hindi na niya magiging malaking problema ang mga bayarin niya sa kanyang pag-aaral. Kaya isa Sana sa all. ipinakiusap ni Kalinga Prab sa mga K-Angels ay maging seryoso sila sa kanilang kursong kukunin at habang may mga araw pa na natitira ay pwede pa silang magpalit ng kurso ay kanila na itong gawin sa ngayon. Kaya isa Yun. sa mga payo ni Kalinga Prab na kung ano talaga ang nasa puso nila ay yun dapat ang kanilang kukuning kurso at wag dahil sa gusto ng kanilang malalapit na kaibigan ang kanilang susundin. Ako din yung kurso ko naman is ano naman pagiging seaman sana. Pero yun, things change. Diba? May mga sobrang dami nangyari especially nung pandemic. So yun, parang wala lang. Bigla na lang siya nag-iba. No? At mahirap na at nasa malapit na matapos ang taon at saka sila magpapalit ng kurso mga kalingap. At tama Tama. nga naman Be wise. dahil ang kolehiyo ay talagang dapat na seryoso na ang mag-aaral dito. Dahil ito So yun, if ever kayo magkokolehiyo kayo, yun, be sure talaga kung ano yung fashion nyo, di ba? Kung if ever may gustong kurso yung mga parent nyo tapos hindi yun yung gusto, maging honest kayo sa kanila. At least alam nila if ever na ano talaga bigla kang mag-shift courses, di ba? Huwag yung parang nag-ano ka na, okay ma, yan yung kurso ko, yan yung gusto nyo, something like that. Tapos kapag nag-aral ka na, inabot ka na ng first year, second year, bigla ka mag-shift. Of course, masasaktan sila kasi syempre, di din biro yung tawag dyan, pinambabayad dyan sa pagkukolehiyo. Ano. Pero kung mapilit talaga sila, okay, subukan mo. Pero at least maging honest ka ba? Tapos kung hindi mo naman talaga kaya yung kursong yan na gusto nga ng ibang tao para sa'yo, you can say, ano din naman na parang itigil mo na. Kasi syempre pwede kang ma-depress dyan or whatsoever. So sana sa mga parents din maintindihan din nila yung mga some kind lang ganyan kasi di din biro mag-aral ng college men. Like legit. na ang magiging trabaho balang araw kapag nakapagtapos ka na. At isa pa ay sayang ang pagkakataon at pera kapag hindi tama ang naging desisyon ng isang mag-aaral lalo na sa mga K-Angels na nasa kolehiyo na sa Tama. ngayon mga kalingap. Kaya wala dapat makasagabal sa kanilang pag-aaral lalo na 4 na taon ang kanilang hihintayin bago sila tuluyan ng makapagtapos ng kanilang kurso. Kaya dapat Tama. talagang isipin maigi ng K-Angels ito lalo na din kay Rose Ann na halos gusto na niyang umatras sa kurso na kanyang kinuha kung ating makikita ang kanyang sinabi ay talagang nagulumihanan siya nang makita niya kung gaano kalaki ang magagastos sa kursong nursing mga kalingap. Okay. So parang na-shock pala siya sa tuition fee. Pero yun, if ever naman talaga na may sasagot sa tuition fee niya, of course, be grateful. At the same time, wag tawag siya, wag abusuhin, 'di ba? Wag mong sabihin na libre lang naman 'to, hindi naman 'to pinagpawisan ng ano ko eh. So pwede lang na hindi ko siya ayusin, 'di ba? Dapat ayusin mo pa rin kasi yung mga nagsuporta sa iyo, di naman nila pinupulot lang yung pera eh. Pinaghirapan din naman nila 'yan, 'di ba? So yun, be honest na lang din talaga kung gusto mo talaga yung kursong 'yan. Pero yung iba kasi parang late na sila. Like ako for example, nung pag-graduate ko ng high school, wala talaga akong maisip na kurso, men. Ay hindi architecture pala. Architecture tapos yung malaman ko, architecture may board exam pa pala tapos 5 years yung schooling.
Eh, ako tamad ako dun, eh. Sobrang tamad ako tapos, parang wala akong tiwala sa sarili ko, like kung pag-iisipan or iniisip ko pa lang yung bar exam, parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kayang pumasa sa bar, something like that. So, parang give up ko na lang talaga yung isa sa kursong gusto ko at the same time dinala ako ng katamaran ko. Kaya nga if ever na may na-share-an ako ng ganyan, tapos, hindi mo sasabihin nila ako na, hindi mo yan ano, hindi mo yan, dream talaga kasi hindi mo pinursu, eh. Tapos ako ba, hindi, I mean tatamad-tamad ako ba? Tamad ako na mag-aaral or sobrang takot ako. So, parang sinabihan niya ako na hindi ko daw talaga dream yan kasi takot ako, eh. So, yun, parang sinabi ko na lang sa sarili ko na, oo, ano, parang hindi ko talaga dream yan. So, yun, nagkuha na lang ako ng ano, ng nautical. So, yun, marine transportation sa barko. Yun, seaman. But, yun lang. Yun lang naman. Kaya sabi pa nga ni Kalingap Rab habang may oras pa na magpalit sila ng kurso at yun talagang nasa puso nila at nababagay sa kanila. Ay yun dapat sana ang kanilang kukunin, ganun pa man ay ito ay pakiusap at payo lang ni Kalingap Rab. At nasa kanila pa Tama. rin ang masusunod, at ayaw ni Kalingap Rab na pilitin man niya ang sino man sa mga beneficiary, lalo na sa mga K-Angels na nag-aaral mga Kalingap. Samantala may mahigpit na pakiusap si Kalingap Rab sa mga K-Angels na dapat talaga naman itong maintindihan at maisip din ng mga K-Angels. Makikita po natin sa video ang sinabi ni Kalingap Rab mismo. Ano kaya yan? Any guess? Hulaan nyo nga. 1, 2, 3, 4, 5. Comment down below. 1, 2, 3, 4, 5. Ang sa akin, parang yun, yung hindi pa muna magjowa. Sa kanila. Wala po, Guess lang wala po naman, tayo kung walang competition po dito. Sila po ay magkakaibigan. Jomcar, Edsy, Danjoy, Rara, lahat po magkakaibigan po yan. Basta ang pakiusap lang natin sa ating mga scholar, wag munang mag-boyfriend. Di ba? Yun. Kuya Bob? Oo. Wag munang mag-boyfriend. Sabihin mo nga sa kanila. Hindi ko ako talaga, sa totoo lang, hindi ako pa buwan mag-boyfriend eh. Kasi maapektuhan yung pag-aaral. So, yun. Ayaw din nila. Ayaw din nila mag-boyfriend. So, yun lang naman, ladies and gentlemen. So, that video is from, Kalingap Vlog. Pasensya. From Kalingap. Na-mental block kasi ako, eh. Kasi nung pag-stop ko, parang nag-ano ako kung ano yung next kong sasabihin. So, also, Kalingap Rab, support nyo rin. And syempre, ladies and gentlemen, Gentleman TV, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Na parang, yun pala yung paalala ni Kalingap Rab about sa courses. At the same time, about naman talaga siya sa pag-aaral, kung ano talaga yung, some kind tayo ni Kalingap Rab. Kasi syempre, parang siya na yung, nagiging second parent ng mga beneficiaryo niya. Like, yun, dahil siya yung nagpapaaral sa tulong ng mga sponsor at sa ads na binibigay ng mga viewers, ay parang yun, responsibility na niya yung mga taong yan. Tapos syempre, di naman porket tawag siya, natanggap mo yung tulong na yan ay pwede mo na lang din, okay, hindi na ako manghihinayang dyan, libre lang naman yan, something like that. Dapat maging grateful pa rin. At the same time, yun nga, dapat pag-iisipan mo talaga yung kurso mo na papasukin or kukunin mo kasi yun, mas maganda talaga kapag yung passion mo, yung pag-aaralan mo or yung magiging profession mo, kasi mas lalo kang magsisipag, magsisikap, di ba? Na okay, for example, gusto ko maging doktor o kahit gaano kahirap yung pagiging doktor, pagiging nurse, susungin ko yan, lalabanan ko yan, gusto ko yan, pangarap ko yan, di ba? Huwag kayong gumaya sa akin na dati gusto kong mag-architect pero tamad ako. So yun, parang eye-opener din sa akin yun na, nga, gusto ko ba talaga? Or siguro hobby ko lang talaga na some kind drawing, na okay, architect. Yun. Gusto ko maging architect pero at the same time, tamad ako mag-aral. I mean, takot ako na baka hindi ako pumasa sa bar exam. Or sobrang nadadoubt ako sa sarili ko na baka hindi ko kayang ipasa. Or baka dahil sa hirap namin, parang takot ako na ma-disappoint yung parent ko na some kind, yun, pinaghirapan nila yung pera tapos ibabagsak ko lang, di ba? Siguro yan din yung isa sa dahilan kung bakit sobrang naduwag ako nung time na yun na maging architect. So yun, biglang nagsiman. Tapos yun, sa siman naman, di din naman ganun kadali. May mga tawag dyan.
butas ng karayom ka rin na papasukin at the same time some kind may backer system, tapos pahirapan, tapos pera, problema sa pera, yun din talaga. So, yun lang. Again, about naman dun sa some kind ni Kalingap Rab na hindi magbo-boyfriend. Though parang nilagay niya yun sa rules or siguro parang reminders niya lang, pero at the same time hindi naman talaga totally na stricto talaga na ganyan kasi syempre that age magiging talaga yan, magiging in love talaga yan no matter what kasi yung pag-ibig naman talaga is hindi talaga napipigilan yung pag-ibig, men. Bakit? Sino ba dito yung parent na sinabihan na lang bigla yung anak nila na hindi yung mga bago pa lang ha, hindi yung mga papasok na ng 30s kasi may mga parent talaga na parang iaano na nila yung mga anak nila na, "Uy anak, mag-boyfriend ka na. Tatanda ka mag-isa diyan." Mga ganyan. Goods na 'yon. Pero yung medyo bata ka pa lang or nag-aaral ka pa lang, especially kolehiyo, I think wala pang parent na parang, "Uy anak, mag-boyfriend ka or mag-girlfriend ka habang nag-aaral ka." Wala naman sigurong na gano'n, 'di ba? Kasi parang inaano mo lang yung anak mo niyan eh. Well, siguro merong ganyan. Sobrang cool kapag gano'n. So, yun lang din, yung sa parent nga hindi nga napipigilan ng pag-ibig, 'di ba? May maraming estudyante nga na nagkakaroon ng boyfriend, girlfriend eh. Yung iba nga mas malala, high school. Yung iba elementary pa, 'di ba? So, pabata ng pabata ngayon ang mga pumapasok sa relasyon. Pero syempre, yun nga, hindi ko naman sa pinopromote na pumasok talaga sa pagiging boyfriend or girlfriend. Siguro, if ever na ma-fall ka talaga, yun, be honest ka na lang. At the same time, don't disappoint people who help you. Di ba? Marunong kang i-appreciate yung mga tulong nila. At the same time, yun nga, wag mo silang i-disappoint. Mag-aral ka ng mabuti, wag kang magpapadala sa tukso. Boyfriend, sige, gamitin mo lang na inspiration. Pero wag totally na re-rebelde ka sa sekreto mo, something like that. Sinasabi ko sa inyo, sobrang hirap pigilan ng pag-ibig. Especially ganyan na ang trabaho nila sa vlog is with partner. 'Di ba? With couple partner. Actually, sobrang hirap niyan eh. 'Di ba? Babawalan ka na wag mo na mag-boyfriend at the same time yung trabaho mo is love team. Sobrang laking challenge niyan. 'Di ba? Kasi yun pa lang makita mo yung taong yan tapos may some kind mag-cheer na bagay kayo, wala, mahuhulog ka talaga. 'Di ba? So yun lang naman, be good na lang talaga. At yun, good luck sa mga lab teams na sana ay maging matatag sila at magkaroon pa sila ng mga mararangyang mga kinabukasan, magandang kinabukasan. So I think hanggang dito na lang muna, ladies and gentlemen. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So that's it. Thank you so much for watching. Gentle One TV is